Yorme, nasuhulan daw? Pinakamalaking flood control, 14 billion pesos. Kapalit ng pagtahimik nito sa issue ng flood control project sa buong bansa. May manager's check bang dala, Yorme? Naku po, takipan na yan. Totoo ba ito? O paninira lang? May kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila at gobyernong laging masasandalan ng mamamayan. Si Mayor Isko Moreno, ang alkalde na kilala sa pagiging prangka. Tangina, bakit pa nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa amin? Diretso. Bakit para mga adik itong mga nandito? At walang inuurungan. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? Pero bakit bigla siyang tumahimik? Kung matatandaan natin, dati mabilis si Yorme mag-update sa social media nito patungkol sa issue ng mga anomalya na nangyayari sa syudad nito. Magaling magpaliwanag, mabilis sumagot. Ngunit bakit ngayon, tila nananahimik na si Mayor Isko sa issue na to? May tinatago ba? May pumipigil ba? O may mas malalim na dahilan na hindi pinapaalam sa publiko? Alam niyo mga kababayan, kung ako ang tatanungin, hindi lahat ng laban kailangan ipagsigawan. At hindi lahat ng tahimik, guilty. Minsan tatahimik ka, pero hindi ibig sabihin nun wala kang ginagawa. Kasi pagdating sa katotohanan, lalabas at lalabas yan mga kababayan. Kaya tara, wakasan na natin ang issue na ito para maliwanagan na rin ang mga tao sa biglaang pagtatahimik ni Mayor Isko Moreno. Kung babalikan natin ang mga upload ni Mayor Isko nitong taon, mapapansin nating tuloy-tuloy ang kanyang paglalantad sa mga problema ng lungsod. Sigaw dito, batikos doon, sunod-sunod na expose hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang tumigil. Kailan ito nangyari? Nang mismong araw na nagharap sila ni Congressman Joel Chua sa loob ng Manila City Hall. Hindi ito ordinaryong meeting. Ito ang araw kung saan ang dalawang matagal nang nagbabangyaang politiko, sa wakas, nag-usap. Ayon mismo sa tala ng kanilang meeting, nagkaroon ng pagpapaliwanagan, pag-uusap at pag-aayos. At mula noon, unti-unting humina at halos tumigil ang pag-iingay ni Mayor Isko tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Joel Chua. Pero habang maayos ang naging pag-uusap nila, hindi na ding masaya ang lahat. Maraming taga-suporta ni Yorme ang hindi natuwa. Plastikan na lang mga yan, ayaw magbulgaran. Isa publiko ang pinag-usapan, Yorme. Malaki ang tiwala ng taong bayan sa'yo, gaya nila Magalong, Soto, Belmonte at iba pang makaniyang kasapi nila. Mayor, okay lang makipagkaibigan, pero ituloy mo ang kaso. Kasi pag hindi, masisira tiwala namin sa iyo. Is it birds of the same feather? Marami ang nanghinayang at maraming nagsabing bigla raw lumambot si Isko. Dito nagsimulang kumalat ang chismis. Dito nagsimulang kumasok ang mga paratang at dito nagsimulang tanungin ng ilan, bakit parang napatahimik si Yorme? Nabigyan ba siya? Nasuhulan ba? Pero hindi nagtagal. Mismong si Mayor Isko ang nagbigay ng paliwanag. Pumunta pa siya sa mismong distrito ni Joel Chua at doon harap-harapan niyang sinabi sa publiko kung ano ang kanilang pinag-usapan. Let me be straightforward to you. Para naman magsimula tayo ng tama. Marami sa inyo nagsalita sa akin ng masakit. Yan ang katotohanan. Whether you accept it or not, you cannot move on without acceptance. Pinagsalitaan ninyo ako ng hindi magaganda sa inyong komunidad, sa inyong nasasakupan. But the people did not believe you. I think that would be a lesson for each and everyone. I'm not saying everyone said bad things about me, but most of you I know. Paglingkuran ninyo ang taong bayan, hindi ang politiko. Kasi pag nagalit ang tao, ipapakita talaga ng taong bayan yung tunay niyang damdamin sa kalooban. Kasi yun na yung panahon na kung saan solo siya, mag-isa siya, kausap niya ang kanyang sarili at ang Diyos. Wala na nakakita. Tama na yung mapahiwa-hiwalay tayo ng kulay,
love, things. At the end of the day, we must not forget who we are and who are we with. Remember this, principle of gravity will be applied to everybody. Across, it's a matter of universal rule. Anything that goes up must come down. Now, and I was told by one elders of our group, and I took it wholeheartedly. I was told and guided, be careful to the people that you meet on the way up, because these are the same people that you're going to meet on the way down. Ibig sabihin, talagang mangyayari inevitable. Kaya ako, hanggat mari, pinalalawak ko ang damdamin. Yung mga tao, hindi tayo maintindihan bakit tayo nagpapatawad. Kasi doon lang ang sagot ko. Si Jesus na, tinatawag tayo lahat eh. Ako ba kaya? People make mistakes. You make mistakes. I make mistakes. Talagang ganun ang buhay. Pero, at the end of the day, titiklo ang araw. We have to bear in our heart, in our mind, ano ba ang purpose natin? Why we exist in a position like you? Purpose is public service. Malinaw ang mensahe. Walang suhulan. Walang kapalit. Walang tinanggap. Maraming nagsasabi, kung inosente si Isko at may matitibay na ebidensya, bakit hindi niya tuloy-tuloy na tinutukan ng issue? At ang sagot dito, hindi na alam ng karamihan, pero para maliwanagan kayo, ito ang katotohanan. Hindi na siya sakop ng investigasyon. Ang flood control corruption scandal sa ngayon ay hindi na panglungsod lamang. Hindi na ito sakop ng Office of the Mayor. Ito na ay naging national level investigation na. Nasa kamay na ito ng mga national investigators, hindi na ng alkalde. Kaya paano siya magsasalita sa isang investigasyon na hindi na sa kanya? Maling-mali kung makikialam pa siya. At delikado rin, baka ma-accuse siya ng panghihimasok, di ba? Pero ang pinakamahalaga, siya ang isa sa mga unang nagbunyag nito. May pinakamalaking flood control, 14 billion pesos. Eh tayo rin ang pinakabaha na syudad. Every now and then. Kawawa naman ang mga taga-Manila. Kung tutuusin, isa si Yorme sa mga nagbukas ng pinto para mabunyag ang malawakang korupsyon na ito. Siya ang naglabas ng mga unang ebidensya. Siya ang nag-ingay. Siya ang nagpasimula. Kapag dumating na sa national level, trabaho na yon ng mas mataas na mga ehensya, hindi na ng alkalde. At ito pa ang mas nakakagulat. Nitong nakaraang linggo lang, sama pa rin sa listahan ng mga iniimbestigahang kongresista ang pangalan ni Joel Chua, ayon mismo sa national investigators. Several lawmakers under investigation for flood control anomalies. Joel Chua included in the list. Ibig sabihin, kahit nagkaayos sila ni Isko, kahit nagbati sila, kahit maraming nagduda, hindi pa rin lusot sa batas si Joel Chua, mga kababayan. Oo, nagkaayos sila ni Mayor Isko sa usaping politika. Pero pagdating sa usaping korupsyon na kinakaharap ni Kong Chua, ay hindi ito makakalusot, mga kababayan. At hindi hawak ni Mayor Isko ang kapalaran ng isang taon iniimbestigahan ng national agencies, mga kababayan. Kaya sana maging malinaw ito sa ating lahat, mga kababayan. Kaya kung tatanungin, bakit biglang tumahimik si Mayor Isko? Simple lang ang sagot. Dahil hindi na siya ang nasa posisyon para manghimasok. Dahil may mga investigasyon na mas mataas pa kaysa kanya. At dahil tapos na ang parte niya, kailangan na niyang bumalik ulit sa ibang mga problema na kinaharap ng lungsod niya. At kung kilala natin si Yorme, hindi lahat ng ginagawa nito ay isinasa publiko. Kaya naway maging paalala ito na ang taong nagbunyag ng katiwalian hindi kailangang mag-ingay para tawaging tapat sa isyong kinakaharap. Maraming haka-haka, maraming chismis, maraming gustong bumagsak si Yorme, pero isang bagay na hindi kayang takpan ng kahit anong ingay. Nagsimula ang katotohanan
dahil may isang taong may lakas ng loob at may tapang magsalita. At ang taong yon ay ang Mayor ng Maynila ngayon, Mayor Isko Moreno Domagoso. Salamat mga kababayan, naway maging malinaw ito sa lahat ng sumusuporta kay Yorme. Ako nga palang Kuya J nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.